kailan mo ibibigay sa akin yung prayer ko, yung ultimate prayer ko, di ba? Kailan mo ibibigay sa akin yung mga minimithi ko sa buhay? Well, kung gusto nating pagpalain tayo ng Diyos, lagi nating isaksak sa ating kaisipan, sa ating buhay, maging principle natin ito sa ating buhay, na kapag mayroon kang Diyos, you are very satisfied. Kapag mayroon kang Diyos, okay, na-appreciate mo yung mga maliliit na bagay na binibigay sa'yo ng Panginoon. Hindi lang pagpapala ang bibigay sa'yo ng Panginoon. Lahat ng aspeto ng buhay natin kayang pagpalain ng Diyos. Ano ang unang pinagpapala sa atin kapag tayo ay kumilala sa ating Panginoon? Unang-una sa lahat, pagpapalang relasyon sa Kanya. It's a blessing yun kasi nagkaroon ka ng sense of direction sa buhay mo. Pangalawa, naayos ang relasyon between or inside the family. Okay, sa loob ng pamilya naayos ang ating relasyon. At for me, ang daming mga mayayaman, sira ang buhay. Ang daming mga mayayaman pero hindi nirerespeto ng anak. Okay? Yung pagpapala ng Panginoon hindi laging material things. May mga pagpapala ang Diyos na hindi kayang tapatan ng anumang yaman sa mundo. Sa katotohanan, ang pagpapala ng Diyos na binabago yung buhay mo. Ultimate miracle na yun ngayon. Di ba? Ang gawa ng Diyos, ultimate miracle na yung nabago yung buhay mo. At walang value yun. I mean, walang katapat na value yun. Okay? Alam nyo, kung pagyayamanin ako ng Lord, okay naman sa akin yun. Pero kung pagyayamanin ako, bigyan ako ng chance na yumaman, pero hindi ko naman kayang i-handle to kasi nga, baka naman hindi ko na i-recognize ang buhay na meron ako, na galing pala talaga sa Diyos yun. Huwag na lang. Okay? Dahil if we have Jesus, okay, counted na lahat ng bagay na meron tayo. Naranasan ba nating paghirapin tayo ng Diyos? Hindi naman po. Naranasan ba nating mamuhay tayo at hamakin tayo ng mga tao na kapaligid sa atin? Hindi naman po, di ba? Dahil nakikita nila ang Diyos sa buhay natin. Okay? Sabi nga sa Bible mag-ingat kayo sa mga kasakiman. Yung bang greedy ka, gusto mo na yung bagay na yan, hindi mo na papakawalan. Come what may, okay? Ano man yung mangyari, kukunin ko na talaga siya. Ano man yung mangyari, ano man ang kaharapin ko, kukunin ko na siya kasi pangarap ko yung bagay na yun. Okay? Greedy, that was greedy. Okay? Ang sabi dito, dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. Luke 12 verse 16 or verse 15. Learn to be satisfied of what you have. Kung may pagkakataon sa buhay natin na maging blessing tayo sa iba, that's it. Okay? Napansin niyo yun? Sabi nung kaibigan ko o yung sinasamahan ko ditong Pilipino, okay, kakapatid ni Kuya Romer nyo, sabi niya, napansin mo bro, walang masyadong mayayamang Kristiyano, no? Well, sabi ko totoo. Bakit? Kasi alam mo yun, kapag yung tama yung principles mo about wealth, okay, very satisfied ka dun sa buhay na meron ka, lalo kasama mo ang Diyos. Hindi mo i-desire yung mga pang temporal things. Oo, nagmimithi tayo. Gusto nating makapamuhay sa mga bansang tulad nito. Sa Canada, maganda yung kanilang education, maganda yung kanilang government, maganda yung kanilang economy. Pero kung ikaw ay nais mong mamuhay sa ganitong klaseng government, okay, at ito yung
magiging measurement mo ng wealth? Hindi eh. Okay? Hindi ka pa rin masasatisfied. Bakit? Kung wala ang Diyos sa buhay mo. Okay? Pero hindi, meron tayo eh. Okay? Nasa Pilipinas ka man, nasa US ka man, nasa lahat ng dako ng mundo, kung nasaan ka, kung meron kang Diyos, meron kang lahat-lahat na kailangan sa mundo. Mga Ngaral 5:6 sabi dito, huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyang galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Mga Ngaral 5:6. What I mean this verse, okay? Ang gusto ko ipakahulugan dito. Minsan kasi gusto kong maging totoo sa Diyos. Yung mga prayer ko, kung mayroon man akong Lord, let's say, Lord, ito yung prayer ko, ito yung gusto kong mangyari. At yung time na yon, sabi ko, pag tinugunan ng Diyos yung mga bagay na yun sa buhay ko, ang sabi sa verse na to, wag mong kalimutan yung bow mo kay Lord, sa Diyos, yung pangako mo sa Diyos. Bakit? Kasi ganun siyang Diyos. Tapat siya sa kanyang mga pangako. Don't mess with God. Binigyan ka ng pagkakataon nung unang pagkakataon sa buhay mo na pagpalain ka. Be sure, okay, na naging faithful ka. Be sure na ibabalik mo ang pagpapala at ang kapurihan sa Diyos. Hay, ang sarap magdilay sa presensya ng ating Panginoon. Conclusion na po tayo. 3 bagay lang po ang share ko sa inyo. If you have God, if you have nothing, kung satisfied ka sa buhay mo, having a satisfied life, 3 bagay na yun, doon mo masusukat ang tunay na kaligayahan o kasiyahan sa buhay natin. Not just happiness, but joy. Okay? Kapag mayroon kang Diyos, nasa iyo na lahat ng bagay. If you have nothing, doon na susukat at doon yung pagkakataon ng Diyos na lumapit siya sa iyo o lumapit ka sa Diyos. At kapag ikaw ay very satisfied sa mga bagay na binibigay ng Diyos sa iyo, kapunuan na po sa buhay natin yun. Sabi dito, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. Kawikaan 16:3. Wala naman po akong gustong ipuntos dito, amen, kundi ang ating Panginoon. Lahat ng bagay, pagkatiwala mo sa Kanya. Lahat ng bagay, kung di mo alam gawin, pagtiwala mo sa Kanya. Lahat ng bagay, kung may pagpaplano sa buhay mo, kung sabi niya, siya yung naghahanda ng daan. Diba? Siya yung nagpo-provide ng mga resources. Amen. Sa ganung kaparaanan lang magiging masaya na tayo. Sa ganung kaparaanan lang nagiging maligaya na tayo. Because we have God in our lives. Tayo po'y manalangin.